meron ho rin ba kayong balak silipin like yung mga roads, no? Itong mga sinasabi nila mga farm to market roads or itong mga mga ibang mga infrastructure, school buildings, bridges or whatever. Is this just the start of your investigation? What else are you planning to look into while you are the incumbent congressman now of the 1st District? Kaya po, sabi ko, ang focus ko ay yung mga study sa aking distrito dahil napakarami po ang mga proyektong kailangang i-study pa. Hindi lang ang flood control, sinabi nga po, roads, ang street lights daw ay overpriced din. Ang aming Tagaytay na Subo Highway ay may mga bagong mga biling street lights at mga cat's eye na sinabing may particular malaking overprice. Pero ang isa sa mga napag-usapan ko din kay engineer ay meron nag-complain pa na local government sa aking distrito na nagsabi bakit yung pinapagawang daan na ito ay asfalto at hindi concrete dahil daw pag flood prone ng isang barangay dapat daw concrete ang specifications. Inamin naman ng DPWH na sa barangay na yun dapat concrete pero may malaking tao daw na naglagay ng proyektong yun sa bayan na yun at doon ko po nakita na hanggang sa pag-design ng projects ng DPWH meron pang mga nakikialam at bagong gawang daan na ito ay lubak-lubak na sana pwedeng ipaayos natin yung mga bagong gawang daan na ito. So you mean to say ginagawang asfalto para paulit-ulit na gagawin, kikita ng kikita. Kasi kung konkreto yan, mas matagal, di ba? Mas matibay kaysa sa asfalto. So yun po ang isa sa mga technique nila para paulit-ulit. Kumbaga, back job ng back job. Pinag-aaralan ko pa, pero yung nag-stand out lang sa akin ay inamin sa akin ni engineer na may malaking tao daw na naglagay ng project na yan. Kaya hindi nila kayang palitan daw noon yung design dahil kahit na sinabi ng LGU, pwede ba natin palitan? Gawing konkreto. Malaking tao na naman. Correct me if I'm wrong, Kong Lian. The impression that I'm getting now is your mindset is a moving forward mindset. Let's right the wrong that has been done to your district. So yung yung parang hindi ko naririnig from you, from your statements na magkaroon ng accountability yung mga previous na mga naupo dyan sa 1st District ng Batangas, considering naririnig natin billion-billion po yung binuhos na pera sa inyong distrito, and yet your district remains, ikaw mo nga, the poorest area in Batangas. Ang sakop niya na Sugbu, Balayan, Calatagan, Lemery, Lian, Taal at Tuy at component city ng Calaca. So, am I right? Yung pong mindset ninyo is moving forward na tayo, righting the wrong instead of holding the past accountable. The guilty accountable. Dapat din naman po may accountability at tama naman po yung mga congressional hearings. Ang ibig kong sabihin lang ay may ibang mga nagli-lead ng mga hearings na yan at ang focus ko ay how we can fix the projects, even the past projects. Kasi pwede tayo mag-hearing ng hearing, investiga ng investiga, pero ano yung resulta sa ating distrito, ang nakikita natin ay mas maganda kaysa sa mga witness na magte-testify na ganito, ganyan, ay mapakita natin yung actual ebidensya sa substandard na mga projects. At of course, yung pinakamadali na ayusin din ay yung aaprubahan nating mga proyekto pa. Kasi noon kailangan nating kumuha ng ebidensya at habulin yung mga contractor na hindi gumawa ng tamang mga proyekto. Pero at least sa mga bagong proyekto, pwede nating bantayan sa paggawa pa lang ang mga proyekto yan. Pero dapat all of the above. Kaya nga we need to really spend a lot of time on this because there's a lot of work to do.